Halina't lumapit sa Panginoon. Halina't lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na rin sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Kaya sa pasimula ng banal na pagdiriwang na ito, pag-isihan natin ang mga pagkakataong hindi tayo tumanaw ng utang na loob sa Diyos dahil sa mga kasalanang ginawa natin. Iyuko natin ang ating ulo, Panginoon. Sa mga pagkakataon na kami nagkasala, sinasadya man namin o hindi, lalo pat kung ang kasalanan namin ay nakapanakit ng aming kapwa, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, sa aming mga pagkukulang, nagkulang kaming umunawa, magpatawad, magpakumbaba, gumawa ng tama, manindigan sa totoo, magpakabuting tao. Nagkulang kaming magmahal, humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, sa aming mga pangangailangan na ikaw ang pinaka-nakakaalam, tulungan mo po kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po sa panalangin ang mga tumutulong sa simbahan, sa atin, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin na nagsisikap para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nila ang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon.
Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Kukop-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, tantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagwarito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo ay malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang, ang totoo ang siyang nagsugos sa akin. Ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siyang nagsugos sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po para sa lahat, lalo na para sa mga kababayan nating may sakit, sa mga nag-aalaga sa kanila, at sa mga kumakayod para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga kapatid nating nasa ibang bansa pa. Mabuhay po kayong lahat. Ang pulang laso na ito na lagi kong suot ay pagpupukay para sa inyo. Iginagalang po ba natin ang oras, timing o panahon ng Diyos? Kasi ganyan si Jesus. Hindi lamang siya yung tipong hindi gagawin kung hindi gusto ng Ama ang isang bagay. Siya rin yung hindi niya gagawin kung hindi pa ito gustong ipagawa ng Ama sa Kanya. Alam naman natin na pagdating ng takdang oras ng Kanyang kamatayan, hindi niya tatalikuran, hindi niya iiwasan, hindi niya paggagaanin ang Kanyang kamatayan. Buong puso niya itong haharapin at mararanasan. Pero hanggat hindi pa nakatakda, hindi pa muna. At yun ay ikinagalang niya. So ang tanong, ganun din ba tayo? Konektadong tanong. Pagdating sa panalangin, iginagalang din ba natin ang kanyang timing? Mahirap maghintay, lalong-lalo na kung matagal na tayong naghihintay. Yun ang mas nakapagpapabigat din sa paghihintay eh. Yung parang napag-iiwanan ka na, samantalang yung iba, maganda na ang buhay, buti siya may asawa na, buti siya may anak na, tumino na yung asawa niya, yung asawa ko hindi pa. Okay na, accomplish na yung anak niya, yung anak ko hindi pa. May sakit pa rin ako, may utang pa rin ako, hindi pa rin maayos ang buhay ko. Dito mas masusubok ang pananampalataya natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Di ba ang sinasabi sa letter to the Hebrews 11:1, faith is the assurance of the things hoped for and the conviction of the things not seen. So, basic sa faith ay yung trust natin, yung confidence natin sa Diyos natin. Sa Diyos nating alam nating mas nakakaalam ng mga bagay para sa kabutihan natin. Kung gagamit po tayo ng paglalarawan ay parang ganito. Yung malaking bilog, yun yung nalalaman ng Diyos. Yung maliit na dot na bilog ay yung nalalaman nating mga tao. Kung tutuusin po, naging napakatipid ko pa sa pagsulat ng malaking bilog na sumisimbolo sa nalalaman ng Diyos kumpara sa nalalaman nating mga tao. Kasi di naman ako makahanap ng napakalaki na walang kasing laking papel na po pwede kong lagyan ng walang kasing laking bilog para isimbolo ang nalalaman ng Diyos. Kaya tipid pa yan. At naging galante naman ako sa dot na yan na sumisimbolo sa nalalaman ng tao. Medyo nilakihan ko lang para makita ninyo. Pero mas maliit pa dyan kung ikukumpara sa napakalaking nalalaman ng Diyos, ang nalalaman nating mga tao. Hindi nga ba't yun ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Isaiah 55:8-9, your ways are not like my ways, your thoughts are not like my thoughts. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon ang agwat ng kaisipan ko sa kaisipan ninyo, ng pamamaraan ko sa pamamaraan ninyo, which I think should be good news for all of us pagdating sa mga hinihiling natin sa panalangin, sapagkat napakarami, iba-iba, malawak ang options ng Diyos sa pagsagot sa ating mga panalangin. Kaya't kung hindi man mag-work ang isa, marami pa. Diba? Natatandaan ko sa isang parokya, mayroon akong nakilalang mag-asawa. Ganito ang kanilang kwento. Dati, wala silang anak talaga, kahit isa. Ang pangarap pa naman nila ay magkaroon ng anak na kambal pa. Kasi si Mrs. ay hindi raw madaling magbuntis. In fact, nakuna na siya ng 2 beses. Kaya sabi ng babae, Father, ang prayer namin dati, kung magkakaanak sana kambal, para isang iri na lang. Problema, sa tinagal-tagal ng panahon, hindi makairi kahit isa lang kasi wala namang iiri. 2 beses pang nakunan. Hanggang dumating yung panahon na medyo nag-give up na sila sa panalangin hinihingi nila dahil may edad na silang 2. Pero patuloy pa rin ang pagdarasal, hindi sila nagtampo sa Diyos nila. Patuloy sila sa pananampalataya, sa pagsisimba. Sino ngayon ang mag-aakala na darating pala ang panahon na yung kapatid ng babae na single mom ay mamamatay dahil sa sakit nito at maiiwan ang 3 anak nitong
bata pa, mga nag-aaral pa, na malapit naman sa kanila. Kaya mula noon, sila na ang tumayo bilang mga magulang ng mga ito. Sabi nga po nung babae habang siya'y nagkukwento na maiyak-iyak pa, Father, akalain yung dinig pa rin ng Diyos ang panalangin namin mag-asawa. Nagkaroon kami ng anak, 3 pa, nang hindi ako umiire kahit isa. But of course, nalulungkot siya sa maagang pagkawala ng kapatid niya. Pero hindi kasi yun ang punto ng kwento niya kundi yung ibang paraan o naging paraan ng Diyos upang sagutin ang panalangin nilang mag-asawa. Sinong mag-aakala na mayroon palang very special na nakalaan ang Diyos para sa kanila na hindi lamang para sa kabutihan nila, kundi para sa kabutihan din ng mga tao sa buhay nila. Sino ang mag-aakala na matagal na palang pinaghandaan ng Panginoon ang sagot sa magiging kamatayan ng kapatid niya? Ang siyang magiging sagot din sa pwedeng maging tanong ng mga maiiwang anak ng kapatid niya. Yung tanong na, paano na kami? Sino nang magiging magulang namin? At ang sagot ay sila ngang mag-asawa. Galing, di ba? Pwedeng ang sagot sa ating mga panalangin ay hindi natin nakikita, pero nakikita ng Diyos. At yun ang mas mahalaga. Sa banal na kasulatan po ay sinasabi either directly or indirectly kung gaano katagal ang naging paghihintay ng mga taong hinirang ng Diyos. Halimbawa, ang mga nakarating sa promised land ng mga Israelita ay naghintay muna ng 40 years bago makapasok sa promised land. Si Abraham at si Sarah ay naghintay muna ng 25 years bago magkaroon ng anak. Si Joseph in the Old Testament ay naghintay muna ng 13 years nang nasa kulungan siya bago siya magkaroon ng kapangyarihan. This only goes to show, para sa akin sinabi sa Bible kung ilang taon that God is very much aware kung gaano na nakatagal tayo naghihintay. Kasi nga, di ba, isa pa sa nakapagpapahirap sa ating paghihintay ay kapag hindi aware yung hinihintay natin sa tagal ng paghihintay na ginagawa natin. Kitang-kita yan kapag tayo kumakain sa restaurant at unang pinag-serve ng pagkain, yung nahuling dumating kaya sa atin, yung nahuling umorder kaya sa atin. Ako, nabubuwisit na tayo, di ba? So much so na we will approach the waiter or even the manager. At sabihin natin, bakit siya nauna? Kanina pa ako dito Well, the Bible is telling us na aware ang Diyos sa ating paghihintay. Hindi lang sa ating paghihintay, kundi sa mga dinaranas nating hassle, pagsubok at paghihirap sa ating paghihintay. Hindi siya insensitive sa ating paghihintay, sa ating mga paghirap. Alam ng Diyos yan lahat. It's just that He has our best interest in mind. Balik tayo sa paglalarawan ng pagsaserve ng pagkain sa restaurant. Yung pagko-complain kung bakit naunang serve ng pagkain, yung mga nahuling umorder kaya sa atin. I think as an adult, at pag may edad na, hindi na natin dapat yun gawain Pwedeng maging gawain yon ng mga bata, ng mga teenager, ng mga bago sa pag-order ng pagkain. Pero tayo, hindi na natin dapat yun gawain. Bakit? Dapat at this point sa buhay natin, alam na natin na hindi pare-pareho ang mga ino-order nating pagkain. So pwedeng nauna silang serve ng pagkain, yung mga nahuling dumating kaya sa atin na naunang dumating at unang umorder ng pagkain dahil hindi the same ang pagkain in order natin. Pwedeng mas special kasi, mas masarap kasi, mas komplikado kasi ihanda yung pagkain in order natin. So hindi ibig sabihin, in-stop tayo, hindi ibig sabihin, hindi tayo pinapansin, hindi ibig sabihin, binaypass tayo. We should believe, at least, that the moment we ordered, our order has already been taken care of. Inihanda na yung oven, yung mantika, yung plato na pagsaservan, yung mga ricados na gagamitin, ilalis na sa ref, yung gulay, yung karne, etc. So may nangyayari na the moment we ordered at may nangyayari pa. Kaya may special tayong pagkain darating talaga. Mas special lang, mas komplikado lang. Kaya mas matagal talaga ang paghahanda ng ganyan. Dapat ganito rin ang maging pananaw natin sa mga hinihiling natin sa panalangin. Lalo na kung medyo matagal bago natin ito makuha. Tayong may edad na, tayong adult na,
tayong mas nakakita na kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin na not necessarily sa paraan at sa panahon na gusto natin. And so, tayo ang dapat may mas malawak na pangunawa, mas mahabang pasensya, at mas malalim, mas matibay na pananampalataya sa Diyos na alam nating the moment na tayo'y nagdasal mula sa puso natin ay dininig na ang ating mga panalangin. It's just that mas espesyal, mas komplikado yung biyaya na hinihiling natin. Father, anong mas espesyal, mas komplikado? Nagka-boyfriend, yung kaibigan ko, boyfriend lang din naman yung hinihiling ko. Yes. Pero hindi lahat ng lalaki sakto or bagay sa'yo. Remember that He has your best interest in mind. Hindi lamang yung kabutihan mo, kundi kabutihan din ng mga tao sa buhay mo. Kaya nga tulad ng sa restaurant, huwag tayong magalit agad. Huwag tayo agad magreklamo. Instead, i-follow up lang natin. Ganon din sa panalangin. I-follow up natin sa Diyos. Huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo. I-follow up natin sa Kanya. But not necessarily to remind God, Kasi hindi naman siya nakakalimot talaga. But to remind ourselves that something special is happening and something special is about to happen. Ito sanang hiling nating biyaya sa banal na misa, lalo pat kung sa ating mga panalangin, kung minsan tayo ay naiinip na. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Patatatagin ko ang pananampalataya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat minamahal ang samu na anak niya ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu. Kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga samu mata. ko. Panginoon, tulungan mo kong maging totoo sa aking mga panalangin sa iyo, sa mga nararamdaman ko, sa mga naiisip ko, pero hindi sa paraan na ako'y magagalit o magrereklamo kahit gaano nakatagal ang inihiling ko pero wala pa rin sa buhay ko. Maniniwala ako ngayon na mas alam mo ang ginagawa mo, that you are sovereign, that you are in control, at may dahilan kung bakit ako dumadaan sa ganitong proseso. Igagalang ko ang timing mo, ang oras mo, dahil mas nalalaman mo ang ikabubuti ko at ng pamilya ko. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo, sa pamilya. sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, Kung lalapit hindi mahalaga kung nakikita mo ba ang mahalaga nakikita ng Diyos para sa iyo. Hayaan mo siya ang mag-drive ng buhay mo. Hindi ka magkakamali dito. Kung lalapit kay Jesus, marami siyang paraan upang sagutin ang panalangin. Magtiwala ka, kapatid. Jesus.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sanang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya namang magpagindapat na kami maging lalong tagisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugtan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsalud tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, nanawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na pumanaw na. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu Santo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo nawa. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kailan tutugunin bukas pagsikat ng liwanag aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinapapanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, umahanabirin ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap.
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo at sa inyong mga tulong. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sindamis, pagsintang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang